Welcome to Heart with Mama Colleen. Magandang tanghali, Mama Colleen. Para sa Heart to Heart po ito. Ganito po kasi yan. Confused ako sa nararamdaman ko. Hindi ko alam kung ano talaga ang gender identity ko. Itago nyo na lang po ako sa pangalang Ashley. 22 years old. Mama Colleen, meron akong boyfriend for 2 years. We met nung working na ako sa isang BPO company. Lagi kami nagkakasabay ng break. Kaya kapag kape time, doon kami nagkakakwentuhan hanggang ang kwentuhan inapunta na nga sa malalim na pagkakaintindihan. Lagi niya ako hinahatid sa amin. Kahit minsan alanganin na sa oras or alanganin na sa daan ng uwi niya. Doon ko siya na-appreciate yung umi-extra effort siya. Makarating lang ako sa bahay ng safe. Kaya natutuwa rin ang papa ko sa kanya. Nakita niya kasi kung paano ako irespeto ni Dexter. Hindi niya tunay na pangalan. Binibiro pa nga kami ni Papa kung kailan na nga ba raw kami magpapakasal. Aba, kasal agad? Sabi ko pa, yung totoo, ipinamimigay mo na ako. Para daw makapag-asawa na siya. Makapag-asawa na siya uli. Hiwalay na kasi sila ni Mama. Maliit pa lang ako. Laki ako sa papa ko. At siya ang nakamulatan ko habang ako po ay nagdadalaga. Malaki naman ang naging pagpapasalamat ko dahil tanggap niya si Dexter bilang boyfriend ko. But things starting falling apart between the two of us ni Dexter. Nang mahuli ko siyang nakikipag-usap ng patago sa girl best friend niya. Oh no! Nasaktan ako sobra. Mama Colleen, hindi naman ako mahigpit na girlfriend eh. Although aminin ko na medyo nagseselos ako sa best friend niya. At parang nakikipagkumpetensya ako sa atensyon sa kanya. Pero hindi ko akalain na darating sa puntong magagawa niyang magtago na nakikipag-usap siya kay best friend niya. Kaya nakipaghiwalay ako. Oh no! Nalungkot si Papa sa naging desisyon ko. Pero naintindihan naman niya ako. Pero sana daw ay subukan pa rin naming ayusin. Kaya nga lamang mukhang talagang malabo na. Dahil feeling ko nagkakamabutihan na talaga si Dexter at ang best friend niya. So ano nga ba ang laban ko kay best friend? Wala akong laban. Yun ang malinaw sa akin. Kaya matapos nga nun, edi nakipaghiwalay ako. Nagyaya ako ng walwalan with my friends para makapaglabas ng sama ng loob. Then, it happens na sumama yung bisexual friend ng friend namin na girl. For reference po, gusto ako ng bi na ito na itago na lang natin sa pangalang box para hindi ka na malito, Mama Colleen. Babae din po siya katulad ko. Bisexual. Actually, etong si Box na tibo, nag-confess na siya sa akin last year. Pero inignore ko lang since may boyfriend na ako noon. At babae ako. Yun ang pagkakakilala ko sa sarili ko. Pero, to cut the story short, may nangyari sa amin nung gabing yun na nagwalwalan kami. Oh no! Opo, babae sa babae. Makalipas lamang po ang mga ilang araw, niligawan uli ako ni Dexter. Nagmamakaawa na balikan ko siya. Ayusin namin kung ano man yung problema sa aming dalawa. Pinaliwanag niyang
best friend niya lang talaga yung best friend niya. At nagawa lang naman niyang itago ang pakikipag-chat sa best friend niya dahil nga nagseselos nga ako na wala naman daw sa lugar. Oo, nagkabalikan kami. Inayos namin ni Dexter ang sa amin dahil mahal ko naman din talaga itong si Dexter. At mahal din siya ng tatay ko. Pero simula kasi ng gabing nakipagwalwalan ako at may nangyari nga sa amin ni Box. Kahit nagkabalikan na kami ni Dexter, confused na ako sa nararamdaman ko. Oh no! Lalo na kapag nakikita ko si Box. Oh no! I don't know what to feel. Alam kong emotionally cheating ito. At ayoko naman gawin talaga to sa boyfriend ko. So pilit kong nilalabanan kung ano man itong nararamdaman ko kay Box after na may mangyari sa aming dalawa. Ngayon, confused ako sa aking gender identity. Sana po ay matulungan niyo po ako. Hindi ko na alam. Dahil alam kong mali ang emotional cheating na ginagawa ko kahit na walang alam si Dexter dito. Muli ako po si Ashley. At ito ang aking heart to heart with Mama Colleen. Well, real talk no. Ito, sabi ko nga ka-winner, bebe ko, any form of cheating, mapachat man yan, mapasa utak mo man yan, wala ka pa mang physical na wala na. Kumbaga nangyari naman yung nangyari sa inyo ni Box, wala naman kayo nung jowa mo eh. Pero kasi again, yung emotionally na meron ka ng pagtingin to someone, yung emotionally na iniisip mo siya palagi, sa kabila na kasama mo naman yung boyfriend mo, that is already cheating nga naman. Again, nasabi ko na yon, any form of cheating, kahit wala kayong physical touch as of the moment, kahit wala pa kayong understanding as of the moment, pero again, kung yan alam mo na magiging against sa partner mo, cheating yon. Ngayon for me, if you are guilty of something, kung binubulabog ka na parang nagkakasala ako sa jowa ko, nagkakasala ako dahil iniisip ko, kasama ko siya pero iba ang laman ng isip ko. Nagkakasala ako kasi mahal ko naman si boyfriend pero parang hinahangad ko rin yung attention from Box. 'Di ba? If nagigilty ka, siguro kailangan mo munang bitawan si Dexter. Kung pakiramdam mo nagiging unfair ka, baka nga kailangan mo munang bitawan si Dexter. Pero syempre, pag-isipan mo munang maigi. Tama nga kaya ang gagawin mo kapag ka-denisisyonan mo na bitawan si Dexter? Kasi baka mamaya sa pagbitaw mo, maagaw siya ng iba. Baka sa pagbitaw mo, manghinayang ka, and then bigla mo na lang ma-realize na, sayang, sada di ko na lang siya binitawan. Tuloy, nanakaw pa ng iba, mahal ko pala siya. Kasi tandaan natin, ang buhay parang chess din yan eh. Kapag ka na-touch move ka o namate ka, minsan wala ka ng paraan kundi, wala, suko na kasi talo ka na eh. 'Di ba? Lalo na kung yung kalaban mo talagang sobrang nagising na at parang magaling talaga siya. Kumbaga gumaling na yung puso niya mula sa pag-atake mo sa kanya. So, ganun lang din yon, bebe ko. Ang akin lang, pag-isipan mo lang maigi ngayon. Kasi hindi ko pwedeng, ako tinatanong mo kung anong dapat mong gawin. 'Di ba? Ako yung tinatanong mo kung paano kita tutulungan. But the real score here, it is only you who can help yourself para ano ba yung dapat mong gawin. Siguro, again, yun na lang yung advice ko. Pag-isipan mo lang maigi. Is it worth it ba na hiwalayan si boyfriend? And after that, anong balak mo? Baka naman makikipagrelasyon ka kay Box. Ang tanong naman, worth it ba talaga na makipagrelasyon kay Box?
Sige, i-discount na natin yung fact na babae to babae kayo. 'Di ba? Maraming manghuhusga. Yan pa yan, isa pa yan sa i-consider mo. Ready ka ba sa mga manghuhusga sa pakikipagrelasyon mo sa kapwa mo? Although marami na rin naman na tanggap yung ganyang setup, pero yung pamilya mo ba, yung tatay mo ba, open to that idea? Again, okay, sabihin na natin na wag nating isipin yung sasabihin ng ibang tao. Ikaw na lang, kaya mo bang i-handle yung mga tingin, yung judgment ng iba? Again, marami kang kailangang i-consider. Pero gusto ko lang sabihin sa'yo, ang number one na wag mong gagawin, yung maging unfair ka sa isang tao. If you think lang na nagiging unfair ka kay Dexter, edi sige, bitawan mo na lang muna siya. Just be ready sa kung ano man yung mga consequences or kapalit na magiging desisyon mo sa pagbitaw mo sa kanya. And sana lang din, baka lang din kasi the reason kung bakit nag-hold on ka kay Dexter, dahil boto si papa mo sa kanya. Hindi yun yung basis mo sa pakikipagrelasyon kay Dexter ha, FYI lang. Oo, napakasarap sa pakiramdam na yung tatay mo very very boto-boto. Very very na boto-boto pa. 'Di ba? Plus factor yun eh. Yung komportable yung magulang mo sa jowa mo. Kasi sabi nga nila, parents knows best. Minsan nararamdaman nila yan. Kung tingin nila, okay talaga yung lalaki for you, 'di ba? Iba yun sa pakiramdam. Parang, oh, gusto nila si jowa. Na all. 'Di ba? Pero again, hindi lang yun yung factor na kailangan mong i-consider kapag ka ikaw po ay nakikipagrelasyon to someone. Number one na kailangan mong i-consider, totoo ba talaga ang nararamdaman mo sa kanya? O baka naman, kaya mo lang siya minamahal ngayon dahil minamahal siya ng mga mahal mo sa buhay. Okay? So marami kang dapat pag-isipan. Huwag ka lang padalos-dalos kasi baka mapaso ka. Oh no! Oo, sana ay may naitulong ako. Siguro ang naitulong ko sa'yo is pag-isipan mo lang maigi bago ka mag-come up with a decision. Huwag tayong maging unfair. Siguraduhin natin wala tayong makasasagasa ang ibang tao. At hinay-hinay tayo sa pagiging pokmaru. Kasi minsan sa pagiging marupok natin, diyan tayo napapahamak. So isip-isip maraming beses, yan ang tanging advice ni Mama Colleen para sa'yo. 91